Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Kasabay po ng pagbabalik ng mga pasaherong galing probinsya matapos po ang Semana Santa, mas pinaigting ng MMDA ang panghuhuli sa mga provincial bus na magbababa ng mga pasahero sa kabaan naman ng EDSA. May mga pasaway na bus driver nang nasampulan. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Huwag manakot manigit at manaway ng mga pasaway na driver na nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero sa kahabaan ng EDSA. Ito ang naging paalala ni MMDA Command Center Head Colonel Bong Nebriha sa mga tauhan nito na nakakalat ngayon sa EDSA Ortigas na daanan ng mga bus na galing Cavite, Laguna at Batangas. Meron kasing naabutan ng Super Radio DZBB kaninang alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ng mga enforcer na hindi nanikit dahil nag-aabang pa umuno ng utos galing sa taas at umaasa na magbabago pa ang petsa ng pagpapatupad ng nasabing polisiya. Paglilinaw ni Nebriha, simula na ngayong araw ang mas mahigpit na pagdidisiplina sa mga provincial bus at 500 pesos ang halaga ng tiket na ipapataw sa mga ito. Pagkatapos ng ulat na pasugod si Nebriha at nahuli sa akto ang dalawang bus na galing Laguna na nagbababa ng pasahero sa EDSA Ortigas, kanto ng Ortigas Avenue, kaya naman nasermonan ang mga driver nito. Samantala, kung kanina ay kaunti lamang ang mga enforcer ng MMDA sa EDSA Ortigas, ay bigla na lamang silang dumami. Pinarangan na rin ng MMDA ang spiral na hagdan na footbridge sa EDSA Ortigas para hindi na bumaba doon ang mga tao na sasakay ng provincial bus. Ang inyong kapuso Mark Makalalad ng GMA Super Radio DZBB nag-uulat para sa Balitang Hali. Mark, alam naman natin na matagal na namang bawal yan. Dati nang may mga batas dyan na talagang bawal magbaba kung saan-saan yung ating mga provincial buses, especially along EDSA. Ano ang assurance naman ng MMDA na magpapatuloy na at talagang mapapatupad na nila ng maayos itong panghuhuli dyan sa EDSA? Ang sabi sa atin ni Nebriha, pipilitin daw nila, sisikapin nila buong araw ipatupad ito ngayon nang makita na may pangil talaga ang batas. Napagalitan niya yung ilang mga enforcer na nanakot manikit kanina dahil sinasabi nga na posibleng magbago pa raw ang petsa ng pagpapatupad nito. Gayunman, kanyang sinasabi sa kanyang mga tauhan, pag may nakitang pasaway, hulihin na agad. At pagkatapos nga nun, ay ating nakita yung pagkakaiba o yung pinagbago ng EDSA Ortigas nung tinauhan na ng mga MMDA enforcer dahil wala na rin mga provincial bus na dumadaan doon mula nang mag-deploy ng maraming enforcer ang MMDA sa lugar, Connie. Paano naman nakaka-apekto ito dun sa mga pasahero, Mark? Nalilito yung mga pasahero. Kanina may nakapanayam ako, ang biyahe niya ay papunta ng Santa Rosa, Laguna. Ang kinakailangan kasi pagdating doon sa EDSA Ortigas ay doon na siya nakakasakay ng biyaheng pa Laguna. Pero dahil nga nagbago ang polisiya ng MMDA pagdating sa mga provincial bus, kinakailangan niya pang magdalawang sakay, kinakailangan niya pang pumunta ng Alabang at doon sumakay naman ng biyaheng Palaguna. Ang sabi ng mga pasahero na kapanayam natin, una, nalilito sila at pangalawa, hassle dahil mas malayo pa yung kanilang babiyahihin at dagdag din sa pamasahe. Yes, at ilan ang nahuli, Mark, kanina? Kanina mula nung dumating tayo doon, ang naabutan ni Nebriha ay dalawa. Pero nung pagkaalis niya, meron pa rin tayong ilang mga nakita sa aking tansya ay nasa mahigit 5 mga bus din yun, na sunod-sunod dumating doon sa may EDSA Ortigas. Ngayong tanghali naman, Connie, inaabangan natin yung unofficial tally ng MMDA sa mula kaninang alas 6 ng umaga hanggang ng tanghali kung ilan na yung nahuli sa bahagi na yan ng EDSA Ortigas. Meron lang tayo pinapakita, Mark, dito sa ating video mo, yung mga parang pasahero yata ito na nababarin, kumbaga doon sa area ba yan ng EDSA. Kamusta yung, kasi sabi mo nga, maraming nalito sa kanila, maraming nagdoble ang sakay. Ano ang balak daw ba dyan ng MMDA kapag kaganyan? Kasi parang syempre, ultimately, ang talagang mapaparusahan ito, hindi lang naman yung mga natikitan, kundi yung mga kawawa din mga pasahero. Kanina, Connie, napakarami yung mga pasahero na nandyan. Ang sinasabi nga, ayan ay mga stranded dahil napakarami nilang nag-aabang dyan. Hindi nila alam na ngayon na pala yung simula ng mas pinahigpit na pagpapatupad ng bawal magbaba at magsakay mga provincial bus sa EDSA. Ang sabi sa atin kanina ni Nebriha, kung hindi naman magbabago yung sitwasyon, ay handa sila na alalayan yung mga pasahero na yan, magde-deploy sila ng mga bus, aakayin yung mga pasahero, ihahatid hanggang sa may sakayan, dyan papunta sa may south na area, Pero kanina hindi na nga rin nangyari yan dahil yung mga pasahero na rin mismo
pagkatapos maghintay ng nasa 30 minuto hanggang 1 oras, ay nagsawa rin sila. Lumipat sila ng pwesto, doon sila sa city bus nag-abang, kaya't nawala rin yung pila ng mga pasahero, nawala rin yung mga na-stranded, Connie. Ang sinasabi ng MMDA dito, titignan pa nila sa mga susunod na araw kung ito ba'y magiging epektibo at kung magkakaroon pa ng build-up ng mga pasahero. Okay, Mark, maraming salamat sa iyong update sa amin at sana nga mapatupad ito ng tuloy-tuloy na dahil meron na naman talagang dati ng batas dyan, hindi ba? Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB.